Bukan natin butasin ng leader para makita natin. Bambang. Naalala niyo yung ginagawa natin? Roger, account muna kayo dito bago kayo alis ha. May tama ka! Ako bila! Hello mga sundalo! Ano sa ulo! Nawa, may gali! Ako po si Second Lieutenant Mateo Fernando Gricelli, Philippine Army Reserve. Lumaki ako sa mga pelikulang Rambo, Sylvester Stallone, Van Damme, mga ganyan. So talagang pangarap ko talaga maging kumbaga action star, mga sundalo, magpakbakan sa jungle. Sila lahat, nagsasabi, no, ano ba to? Bakit ginagawa mo to? Kasi sa isip ko, triathlete ako, malakas ako. Tumalon sa aeroplano, walang problema. Sabi ko, sige, kaya ko to. Pero again, going back the first week, gusto ko na mag-give up. Ayoko na, gusto kong umuwi. Umiyak ako araw-araw, kumakain kami sa sahig, kamayan, babanyo magkasama ng body ko. Hindi kami niligo ng isang linggo, nabubutas yung paa namin. I was very encouraged after 1 week, motivated, at nag-graduate po ako doon, number 1 sa class. Pagkatapos ko ng journey sa Philippine Army, talagang nagbago ang lahat. Talagang lumabas ako, which I believe made me stronger, made me more patriotic. So I always tell my soldier friends, I can never be like you. But what I will do for you and I will do for my country is to represent and tell your stories. That's my mission, that's my goal, and that's why I'm here, kumbaga. Chinese Coast Guard yan. Nakikita natin yung China boat. Obviously, my first time here na Pag-asa Island. These ships are all Chinese vessels. And it's actually a slap in the face. Itong West Philippine Sea sa Pilipinas to. Kaya wala silang karapatan na harangin tayo. Yung ISIS Mounted Group, nag-set up sila ng kill zone, so may na-wounded na 2 engineers. Walang gusto mag-rescue kasi nasa kill zone nga eh. Hey, go! One of my teammates, siya yung tumakbo at ni-rescue yung isang engineer. Mahirap po mag-asawa ng sundalo kasi walang kasiguruhan kung makakauwi pa siya or hindi na. Dapat ipaglaban natin ang karapatang Pilipinong mangingisda. Manakali na habulin nila ako. Pagpalo, ilata ako dito. Nantay ko lang kung anong gagawin sa akin. Ang atin ay atin. Sa pangguli naman kasi, ang pinupoach talaga nila dyan, yung skills niya eh. Yung mga ganun illegalista na talaga, di naman sila nakikipaglaban ng harap-harapan mismo. Tatakutin kami, babantaan kami. Isisdi! Walang lalapit mo na! Unsa manayat ang dali! Pag kaya ng iba, sir, kaya ko din. Kiss the ground! Go! Diyan mo! Isang maling galaw mo rito, posibleng maging mitya ng buhay mo. Malakas yung hangin. Pumapalo siya ng 14 knots to 18 knots. Medyo kabado for the first jump. First time mong tatanong sa... Iniisip ko anong gagawin, tama ba yung magagawa dahil malaking kabasan. From becoming a teacher, bakit anong iniisip niyo na maging sundalo kayo? I want to make my mama proud, sir. Kapag kaya ng iba, sir, kaya ko din. Pero para sa hanay ng mga sundalo, simula pa lang ito ng kanilang misyon. Bilang isang airborne. Di pa pumuputok ang araw dito sa Fort Ramon Magsaysay sa Nueva Ecija. Naghahanda na ang mga sundalo nagnanais maging bahagi ng isa sa elite force ng Armed Forces of the Philippines. Okay, 1, report! Sergeant, Basic Airborne Course Class 144-2025. Ang Special Forces Regiment, Airborne. Whoa! Stay stiff,
forward! Move! Okay, it is 04:20. Nandito po tayo sa grandstand at ang pangyayari ngayon ay ang daily reveille, no? Ibig sabihin, morning run. Kasama tayo, magsistretching muna at tatakbo tayo. Let's go. Ready! Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2! Patikim pa lang ito ng kanilang pag-iensayo. Dahil sa pagpapalit nila ng uniforme, sa araw na ito, simula na ng tunay nilang kalbaryo. So ito yung barracks nila ngayon. Ilang estudyante meron ngayon, Sergeant? About 165 students. 165 students. Dito sila nagbabarracks for 45 days. Nasa labas na sila. Sundan natin. Unsa man ayot mga kasali! Choke, bleeders! Boss! Okay, recover! Jab right, jab left, back right, back left, spike, spike, spike. Everybody grabs position. Jumped last night, we jumped the night before. We're gonna jump tonight as we've never jumped before. Partial malfunction, go! Sa basic airborne course, sasanayan ng mga piling sundalo sa parachute operations. Spike right, spike left, spike, spike, spike. Mula sa ere, gamit ang parachute, misyon nila mapasok ang target. Sa gubat man o karagatan. Kahit saan sasalakay, makubkob lang ang kalaban. Ang galaw talaga nila is all in precise military etiquette and professionalism. Kasi jumping out of an airplane is not a joke. So everything has to be really professionalized, discipline-wise. Mental alertness drills have to be implemented. 5 taon na sa serbisyo si Private First Class John Cinco Corderes, 068. Pero kahit hasanang sumabak sa mga delikadong misyon, ngayon lang daw niya haharapin ang pinakamalaki niyang takot, ang tumalon sa eroplano. Nag-take ako ngayon ng airborne course para makangkir yung fear of high. Si Private Corderes, isa talagang magsasaka. Ngunit sa pagsusundalo raw niya, naramdamang tuluyang umusbong ang binhi ng kanyang layuning makapagserbisyo. 2,000, 3,000, 4,000, Ang inspirasyon ko para maging isang sundalo, yung pamilya ko, ma'am, makatulong ako sa kanila sa pag-aaral ng aking mga kapatid para sa aking pamilya. Jab right, jab left. Ang kabaro naman niya si Private Jenilyn Sumera, isang lisensyadong guro. Sa labas ng silid-aralan, marami pa raw siyang gustong matutuhan at mapatunayan. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, From becoming a teacher, bakit anong iniisip niyo na maging sundalo kayo? I want to make my mama proud, sir. Adopted child kasi ako, sir. First na anak nila, sir, is teacher. Yung pangalawang anak nila, sir, gusto magsundalo pero hindi siya nakapasok. Yung pangarap niya sa una niyang anak is makuha ko. Sa pangalawa, sir, gusto niya magsundalo. So, pumasok ako sa Philippine Army para makuha ko yung pangarap niya sa anak niya. Nagsundalo ako, sir, at the same time, nag-teacher ako, sir. Open, Sergeant! Kapag kaya ng iba, sir, kaya ko din. We have a lot of actually strong females, incredibly strong females. And nakaka-proud talaga si 88 dahil iba yung mindset ni 88. Talagang ginagawa niya talaga to, oo, para sa bayan, pero para sa pamilya niya. Bukas ang airborne course para sa mga active duty na sundalo na sumabak sa 45 days na pagsasanay. Bilang reservist, hindi man ako full-time na sundalo, handa akong maglingkod kung kinakailangan. Go! Hindi ito trabaho, isa itong panata. Taong 2019, nang pinili kong tumindig para sa bayan. After the graduate ng airborne,
Mahilig talaga ako sa mga mabilis na bagay, mga death-defying adventures, adrenaline rush. So skydiving was something na bucket list ko talaga yan. Kasi takot talaga ako sa heights eh. The course was offered, basic airborne course. Another 45 days to learn on how to infiltrate land from the air. Basically, we jump out of an aircraft. This is very low kasi kapag titingin ka sa labas ng eroplano, makikita mo talaga ang tao. So, mas nakakatakot to kasi talagang yun na yun eh. So, again, I wanted to face my fears. I wanted to challenge myself again. And I wanted to get back to that camaraderie of soldiers. Kailangan ito sa aming Special Forces troopers at saka ibang elite forces dahil ito ay paraan para tayo ay pumasok sa isang area, lalong-lalo na kung ang area ay hindi kayang pasukin ng eroplano o ng barko o sasakyan. After niya mag-perform, proceed kayo doon, Yan o yung papasok niya sa Vancouver Port. Kada 4 na buwan, bumabalik sa kampo ang mga tulad kong paratrooper para sa sustainment jump. Get ready! Stand by! Go! Dito, naaabutan kong sumasabak sa dibdibang pagsasanay ang mga aspiring paratroopers. Tinitiyak na magiging swabe ang kanilang PLF o Parachute Landing Fall. The purpose of PLF is to a controlled landing and to prevent risk of injury to the parachutist. So ito yung mga parachute landing fall natin. As you can see, ganito ang mag-landing ng airborne parachute. Pag nahuhulog ka galing sa langit, medyo mabilis yan. So kapag halimbawa 1 foot ka or improper landing, sigurado mababalian sila. Magtulungan kayo pag-aakyat. Ang mga aspiring paratrooper, sasabak sa iba't ibang platform kung saan gagawin ang mock jump. Dito, bibigyan sila ng grado ng mga airborne instructor base sa kanilang forma at galaw. Kung makikita niyo yung mga estudyante is laging paulit-ulit yung ginagawa para ma-muscle memory nila yung mga gagawin nila during their jump week. Dahil mahirap kontrolin ng paglanding gamit ang parachute, sinasanay ang mga sundalo na lumanding gamit ang moving platform. Moving platform, masaya, pero delikado din. Yun talaga sa 6x, sa truck, military truck, gumagalaw yan from a certain speed and then you will have to perform and execute that correct PLF. Si 88, minsan ang napilayan ng sumabak sa hard surface platform. Then ngayon ma'am, nakaka-recover naman. Sinasabi din ma'am ng mga senior ko na yun talaga ang pinakaingatan namin, yung sa hard surface and the moving platform. Kasi nga, more on dyan talaga napipilayan. Habang si 68 naman, first time ko ngayon sa moving platform. Hindi mawala yung kaba. Siyempre, as trainee, gawin ng lahat ng tama. Andun ma'am yung kaba at the same time may excitement kasi siyempre pag first time excited ka talaga. Doon mo talaga mapapakita yung mga talagang tinuro ng instructor. It's a ground. At least nalaman ko sa sarili ko na kaya ko palang tumalon sa moving platform. Ang sunod na susubukin, ang kanilang tapang sa pagtalon dito sa towering. Purpose ng towering natin, sir, so 34-foot tower para sa mga airborne student natin, sir. Dito natin makikita, sir, kung may fear of height sila, sir. Check body positioning count, sir. Okay. Panda exit the aircraft, sir, must be an L-type position. Okay. Dapat naka L-type position siya, sir. Chin on chest, sir, para yung riser, sir, hindi papalo sa ulo niya, sir. Tinatawag itong towering inferno dahil hindi ka raw makakalagpas sa mala-impyernong towering na ito. Hanggat hindi mo na itatama ang forma ng pagtalon dahil isang mali lang, parusa ang nag-aabang. Sergeant 88 Sumera, request permission to climb the towering inferno. Airborne! Sergeant 68 Kuderes, request permission to climb the towering inferno, the home of the brave. Play, 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 play! Go! Get ready! Get ready! Stand by! Stand by! Go!
Takot pala, sir. Takot. Pero okay na rin. Survive. Stand by! Stand by! Go! Saya po. Success. So ito na, ako na tatalon para maduguan na naman din ako. Upon the exit aircraft, must be an L-type position. Chin on chest, hold yourself properly, fingers must be spread, elbow clip into your side, feet in knees together, lock knees to the rear, and count 1,000 to 4,000! Aboard! Stand in the door! Aboard with the Johnny Sergeant! We jumped last night, we jumped the night before. Go! Turn on the board! Aboard! Ayos? Tagumpay na sana ang pagtalon ko sa Towering Inferno. Pero ang mga kasamahan kong sundalo, may napansin pag-landing ko. Senyales na may hindi ako nagawang tama. Well, that's part of the game. Tumama? Hindi, totally. Yung problema nung tumalon ako, yung chin, hindi talaga nakikit-dikit. Talagang konting labas at yun, natuloy, nahiwa yung leeg ko. Ang isa sa mga pinakamalaking hamon na hinarap ko nung sumabak ako sa airborne course, ang buong tapang na tumalon mula sa helicopter. Takot talaga ako sa heights eh. Pagdalhin mo ako sa building at titingnan sa baba, talagang hindi ko kaya. Naalala ko yung panahon namin, kinakabahan kami lahat. Walang sundalo dyan na hindi kinakabahan. Talaga lahat. Meron pa nga mga sundalo umiiyak na. And I remember, final jump, nag-suit up kami, rig check, lahat. Talagang sobrang kinakabahan na ako. Lahat nagpa-flashback na lahat. Nag-load kami sa aircraft, Huey, chopper. I remember that moment, dangling yung paa namin sa ere, gano'n. And then, nag-uumpisa na yung airborne song. We jumped last night, we jumped the night before. Talagang yun, kapag kinakanta yan, talagang it suppresses the kaba. Woohoo! Baby, thank you, Lord! Airborne! 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 Pag-landing na namin, tinawagan ko na parents ko. If there's a parachute, sasabihin mo, thank you Lord, may parachute. Kang hindi, magbuga ka na ng reserve parachute agad. Ang takot na nalagpasan ko, ang siyang haharapin nila 6'8" at 8'8". Sa qualifying jump nila, mag-aabang ako sa drop zone. 8'8! 8'8! Nandito na si 8'8. Kamusta ang pakiramdam natin? Saya, sir. Excited. Wow, hindi ka kinakabahan? Hindi, sir. Paano? Anong nararamdaman mo ngayong umaga? Excited, sir, na sa wakas. Magpa-perform ko na yung after 40 days na pag-training. So, handaan mo na makuha ang airborne wings? Yes, sir. Ano na masasabi kayo ng mama mo? Kagabi, sir, magkausap kami siya ng papa ko. Sabi na, and good luck, magdasal. Pero sinabi ko naman sa kanila, sir, na huwag silang kakabahan, kaya ko to. Tiwala lang sa equipment, tiwala sa sarili, lalang nilimit sa lahat yun, tiwala sa training. And tsaka, at higit sa lahat, syempre, sir, tiwala sa taas. Maghihintay ako sa'yo sa baba, ha? Kita tayo sa baba. Yes, good luck, 8'8. Good luck. Sa pagsampa ng sundalo sa aircraft, kasabay nito ang pagsalubong ng banta ng peligro. Blue sky! Ito na, final jump na nila. Watch them. Ito na.
personnel, stand by! Set, equipment! Go, we're check! Open the doors, first jumper, jump! First jumper! Really exciting. This is the first time actually nandito ako sa baba. Nagbunggo yung dalawa, nagbunggo yung dalawa. Hintayin natin kung saan sila mag-landing. Takbuhan natin para makita natin ang perfect parachute landing fall. Go, come here! Nice landing! Huwag kayo masyadong malikot. Harap sa click line muna. Feet together. Do not look down. Kumusta? 2-4! Kumusta ang landing? Medyo malakas yung landing ha. Kumusta? Yung instructor ko sa Ranger course dati, Owen. Congratulations. Thank you. Ano pakiramdam? Nakakapa pero snappy. Nakita mo. Wala pa. Pero dahil sa lakas ng hangin, naudlot ang pagtalon ni na 88. Malakas yung hangin. Follow siya ng 14 knots to 18 knots. So it means, abort tayo. Abort po yung jump natin ngayon dahil yung ground wind is malakas na yung hangin. So ang abort procedure natin is 13 knots. So above 13 knots, cancel na yung jump. So ang gagawin natin is aantay lang muna natin na bumaba yung hangin sa ground bago tayo mag-resume. Kinabukasan, bumuti na ang panahon. Kaya muli nang itutuloy ang pagtalon. Excited na ako. Sa wakas, sabi nga nung kasama ko, may liba ba siyang kaba? So pagka naka-jump na siya ngayon, ay 4 na lang. Feet together! Look po, jumpers! Prepare to run! Feet together! 88, kumusta? Okay naman po. Masaya, masarap sa taas. Sobrang saya po kasi alam ko sa sarili ko na perform ko yung 5 points of performance. Then nakita ko agad yung drop zone. Kasi pagka nasa taas ka, kitang-kita mo agad yung wind cone. Parang fiesta ba? Parang mas mahirap pa yung ground training kaysa dun sa mismong actual na. Ika nga, mas maraming pawis sa pagsasanay. Mas kaunting dugo sa laban o digmaan. 1 down, 4 more jumps to go para makumpleto na ang basic airborne course. Kasabay ng pagtalo ng mga aspiring paratrooper, kailangan ko rin gawin ang aking sustainment jump. Yung last jump ko, 2019, very important to remember all the basics, mental preparedness, awareness. In case of emergency, alam po natin anong gagawin. Ginagawa ito halos kada taon para hindi makalimutan ang tamang pagtalon sa aircraft. Kanina hindi ako kinakabahan, ngayon lumalabas na yung puso ko sa dibdib ko. Airborne on the way! Pero bago tumalon, nagdalawang isip ako.
up here. Airborne! Kumabit lang kasi parang dala sa ito. Ako naman, konting hesitation paglabas dahil wala lang, ganun talagang buhay. 5 years no job. We are being prepared by the Special Forces Regiment, mas matapang kaysa sa karamihan. Hindi biro ang pagsasanay ng ating mga sundalo. Sa pagsasanay pa lang, nasa hukay na ang isa nilang paa. Sa gulo at ingay ng mundo, sila'y tahimik na nagbabantay. Para sa kaayusan, para sa kapayapaan, para sa ating inang bayan. Taong 2017, nang sakupin ng Maute ISIS Group ang Marawi City. Sa giriang umabot ng halos 5 buwan. Mahigit 100 sundalo ang nasawi at halos 2,000 naman ang nasugatan. Ang mga madugong tagpong ito, nakunan mismo ng kamera ni Major Mario Anton Balaram Tamayo, isa sa Special Forces na sundalong nakipagbakbakan sa Ground Zero. May nawundid na sundalo sa gitna ng kill zone. Yung ISIS Maute Group, nag-set up sila ng kill zone, so may nawundid na 2 engineers. So yung 2 engineers na yun, they were calling for help, tabang, tabang! And then, walang gusto mag-rescue kasi nasa kill zone nga eh. So there was enemy fire going to those wounded personnel. Sugatan man noong mga oras na yon, si Major Tamayo, hindi nagdalawang isip, sumaklolo sa kanyang mga katropa. Galing ako sa medic kasi natamaan din ako ng shrapnel ng bala. I had a wound here. When I got back to the front lines, wounded na yung sundalo ko kasi yung tropa ko, yung team ko, very snappy yun. Ang pag-alay sa buhay para sa bayan at kapwa, kasama raw sa kanilang sumpa. I entered the Philippine Army, although we have other responsibilities which is like serving the people, helping communities, but at the core of our existence as the Philippine Army, the core competence is war fighting. So I've accepted, I've submitted myself to that fact na I'll be going to war and risking my life. Dahil sa kabayanihan na pinamalas ng Marawi Siege, si Major Bala Tamayo ginawaran ng 2 Distinguished Conduct Star, ang pangalawa sa pinakamataas na parangal na iginagawad sa sinumang sundalo. Taong 2009 naman, sa Basilan, nung tumindig at sumabak si Sergeant Jaiby Gutierrez. Ang primero niya naging matinding kalaban, kalungkutan. Natakot at nalungkot kasi siyempre malayo ako sa pamilya ko, pero di ko akalain na doon pala ang deployment ng mga kagaya ko na dito nag-CA sa Istra, Basilan kaagad, kaya malayo, sir. Hindi man kami nakauwi mula nung mag-graduate. 1 taon muna kami doon. Noong mga panahong yon, patalon-talon si Sergeant Gutierrez sa iba't ibang hotspot sa Basilan. Anumang akyatan sa mga kabundukan, hindi niya inuurungan. Hanggang sa madestino siya noong 2019 sa Hulu-Sulu, kung saan naipit siya sa isang operasyon na maglalagay sa kanyang isang paa sa hukay. Yung team namin nakasalang na para umuwi. May hindi man inaasahan na inambush yung pulis. Yung sa malapit sa area namin, sir, company namin, sa unan lang konti. May simenteryo. Inambush sila ngayon, nag-reinforce kami, sir. Ngayon, withdraw naman na yung kalaban. Yung kung saan sila nag-withdraw, parang sinundan namin yun. Kaya lang may mga nakalipa lang na IED doon, sir. Sa katabi niya, mayroon pa palang isa, sir. Yun yung hindi ko napansin, sir, na naapakan ko, sir, na siguro, yun sabi nila, sir, nung pumutok na is naapakan daw.
naririnig ko yung mga boses ng kasama ko, sir. Parang sa pelikula ba yun? May isang malakas na ting, tapos sobrang umuugong si tayo nga sir. Tapos, di rin ako makakita kasi ito, yung mata ko, tamaan din siya ng mga glass, parang buhangin, mga maliliit na pumasok, sir. So, nung nagising kayo sa hospital, ni-amputate na yung leg nyo? Yes, sir. Ang sundalong tumayo para sa kaligtasan ng mamamayan, naputol ang kaliwang paa. Doon na lang sa hospital, sir, yung parang inunti-unti siya ba? Putulin kasi parang infected siya. Pakiramdam ko nun, sir, parang nalungkot na nanghinayang na siguro kung hindi ako nagawi doon sa area na yon, na may IED pa, hindi mangyayari sa akin na maputulan. Nawalan man ang isang paa, si Sergeant Gutierrez pilit pa rin bumangon, patuloy nang lumalaban para sa bayan at pamilya. Hindi ko pa natutupad yung pangarap ko na magandang buhay para sa pamilya ko, sa anak ko, sa asawa ko. Gusto kong masiguro na okay sila. Ngayon, tutuloy ko pa rin yung trabaho ko hanggat kaya ko. He's still working very hard to serve and to do what he's promised to do, his oath, diba? So talaga nakaka-inspire yung mga kwentong ganyan. Sa gitna ng kaguluhan at digmaan, handa silang maglaan ng buhay para sa ating kaligtasan at kalayaan. Pasok! Pagkatapos ng course, pagkatapos ko ng journey sa Philippine Army, talagang nagbago ang lahat. Nag-360 ang lahat. Sabi ko sa sarili ko, pag nakakita talaga ako ng sundalo sa kalsada, sa airport, sa mall, kailangan ko talaga huminto at sasabihin, sir, ma'am, maraming salamat sa serbisyo ninyo. Kasi talagang yung sakripisyo nila para sa bayan talagang ibang klase. So I always tell my soldier friends, sir, ma'am, brother, I can never be like you. But what I will do for you and I will do for my country is to represent and tell your stories. That's my mission, that's my goal, and that's why I'm here, kumbaga. Ang inyong Special Forces at ang Philippine Army ay taus-pusong nanghihikayat ng inyong pakikisama. Kayo ay inaanyayahan para sumali sa ating reservist. Ito ang Palawan. Tinagurian itong the last ecological frontier. Dito rin sa Palawan, matatagpuan ang isang kakaibang hayop na kilala sa balat nitong nababalot ng kaliskis na tila gawa sa kuko. Wala silang ngipin, kaya dila ang ginagamit sa pagkain ng insekto. Mahiyain at nocturnal o aktibo sa gabi. Ito ang pangolin. Pero higit silang kilala sa kanilang pagbalentong o pag-ikot-ikot kapag nakakadama ng panganib. Kaya kilala rin sila sa tawag na balintong. Huwag nang magtaka kung ang hayop na ito madalas bumalentong. Wow, so heavy, so huge. Dahil ang pangolin, itinuring din na isa sa most trafficked mammals sa buong mundo. Katunayan, sa entrapment operations na ito ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD sa barangay Bebeladang sa bayan ng El Nido. Walang nalapit ha, walang nalapit mo na. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sarili mong abogado at kung wala kang kakayahan, ang gobyerno ang magbibigay sa'yo nito. Ang tangkang pagbebenta ng dalawang individual ng scales o kaliskis ng mga pangolin na hindi bababa sa 7.5 kilos ang bigat. Upo ko lang! Kulang! Upo! Nasundan pa ito ng isa pang buy-bust operation sa barangay poblasyon sa bayan ng Taytay noong July 27, 2023. Ang pagposes, pagkuha o pagpatay ng buhay ilang natin ay labag sa batas na RA 9147 o Wildlife Act. 39 kilos? 39 kilos?
kung saan nasabat naman mula sa 5 suspect ang nasa 27 kilos na kaliskis ng pangolin. Ayon sa datos ng Global Initiative Against Transnational Organized Crime, nasa mahigit 26,000 na pangolin ang posibleng hinahunting ng iligal sa Palawan kada taon. Ang kaliskis kasi nito ginagamit bilang gamot sa rayuma at kumbulsyon. Ang pinopoach talaga nila dyan, yung mismong skills niya eh. Binibenta nila ng mahal. Sa mga nahuli namin China sir eh. Chinese medicine yung ginagawa nila sa skills. Mabuti na lang at maging sa mga hayop sa ating kagubatan. PCSD! Merong tagapagtanggol ang Wildlife Enforcement Team ng PCSD na siya nagpapatrolya, nag-iimbestiga at nanghuhuli ng mga illegal na aktibidad sa wildlife ng Palawan. Kagaya na lang nina Kenbert Lee at Lee Hurt. Criminology graduate sila at piniling magserbisyo sa pamamagitan ng pangangalaga sa wildlife ng Palawan. Ang gusto ko sa trabaho ko, yung naililigtas ko yung environment natin, napipigilan ko yung mga illegalista na patuloy na putulin yung mga puno, mag-poach ng mga wildlife natin. Bilang wildlife enforcement officer, masarap sa pakiramdam kapag may nare-rescue ka ng mga buhay ilang. Pero sa bawat sabak nila sa entrapment operation, buhay rin nila ang nakataya. Po. Hawakan. Yung mga ganun, mga illegalista na talaga sir, hindi naman sila nakikipaglaban ng harap-harapan mismo. Papuputukan kami, aabangan kami sa baba para masabotage lang nila yung operation. Tatakutin kami, babantaan kami. Mahirap ang trabaho ng isang wildlife enforcement officer kasi alam naman natin dito sa Palawan, talaga napakaraming mga endangered species dito. Maraming maaakit ng mga matataas na tao na mag-alaga ng mga ganon. Siyempre, mababangga mo rin yung mga matataas na tao na yun eh. Makakasuhan mo sila, matitreat ka nila. Ang sino mang nagnanais maging wildlife enforcement officer, dumadaan din sa matinding pagsasanay sa paggalugad at pagbabantay ng kabundukan. Bago kasi kami makapasok dito, nagtitraining din naman kami katulad ng ranger training namin. Sa mga skills naman sir is night movement, close combat, maneuvering, river crossing, pagdating sa mga bundok. Sa pagsasanay na ito, tinuturuan din silang humawak ng armas. Kasama kasi sa training namin yan. Halos every month, nagpa-firing kami. Kasama din sa training namin yung report writing sa pag-file ng case. So I monitoring. Sinisigurado naman daw ng PCSD ang kaligtasan ng kanilang mga entrapment officer. Isa dyan sa pinaka-iniingatan ko during operation, yung safety nila. Ayaw ko na malalagasan ako ng personnel ko. Meron man na wounded pero hindi ako namatayan ng tao. Kasi pinapriority ko yung safety ng bawat enforcers. Pero hindi nag-iisa ang PCSD sa laban na ito dahil katuwang nila ang buong komunidad sa pangangalaga sa wildlife ng Palawan. Kakanda kami sir ng Wildlife Enforcement Officer Deputation Training. Sir, itong mga IP, ito yung binabantayan nila, yung tinatawag nila ang lupang ninuno. Kaya isa yan sa factor kung bakit marami kaming natatanggap mga report. PCSD! Karapatang manahimik. Sa tunggaliang ito, hindi lang buhay ilang ang nanganganib. Upo ko lang. Pulang! Po! Pati na rin ang buhay ng mga tahimik na tagapagbantay ng kalikasan. Sila na ang panata ay simple lang. Pangalagaan ng puso ng Palawan, ang ating kagubatan. At ang mga hayop na dito'y naninirahan.
Sa gitna ng dapat sana'y mapayapang paglalayag ng mga tauhan ng Philippine Navy sakay ng BRP Laguna. Sa misyon nilang magdala ng supply sa mga sundalong nakatanod sa West Philippine Sea. Isang Chinese Navy vessel ang unti-unting dumikit. Gumitgit at akma na sila nitong babanggain. Isa na naman itong bagong kaso sa umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Pero simulan muna natin ang kwento. Ilang araw bago ang panibagong girian sa pagitan ng mga David at Goliath ng karagatan. Alright, lumapag po tayo sa Puerto Princesa for around half an hour. Nag-refuel tayo dito with our C295 from Manila. May konting briefing kami dito before we take off to Pag-asa Island. We're gonna be walking around Pag-asa. Makikita po natin ang main airstrip doon at makausap din natin ating mga iba't ibang mga tropa na station po sila doon. And from there, itutour po natin kung yung mga iba't ibang mga barracks nila at sabi nila makikita daw natin ang mga Chinese vessels na a few nautical miles away from the island. So very exciting. Punta tayo para we get to know a better idea of the place. Tara! Ang West Philippine Sea, ang bahagi ng South China Sea na nakabilang sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na tinatakda ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Dahil sa mayamang deposito nito sa langis, likas na yaman, at mga lugar na pangisdaan, hindi lang Pilipinas at China ang umaangkin dito. Maging ang Brunei, Indonesia, Malaysia, Taiwan at Vietnam. Pero sa lahat ng mga bansang ito, China ang pinaka-agresibo. Taong 1947, nung unang maglabas ng mapa ang China, kung saan kita ang 9-dash line na nasa ilalim daw ng teritoryo nito, kabilang na ang mga isla sa West Philippine Sea. Mula sa himpapawid, makikita na ang mga nagkalat na Chinese vessels sa ating karagatan. So as you can see, we have a major airstrip there. A few kilometers, you can see ships parked there. We don't actually know if it's Filipino ships or foreign country ships. We'll verify later. So you can see, there's already Chinese Coast Guard just a few, I guess, kilometers away from the Pag-asa. Ito mga iba't ibang mga ships. Ano yan, sir? Daming ships dyan. Yan yung Chinese. Chinese militia. Nakakalungkot talaga, nakagigil talaga, nakakainis talaga. But what solution will you get out of something if you approach a situation with anger? Kapag magre-react ka dyan sa mga sitwasyon ng ganito with anger and violence, walang mangyayari, walang mapupuntahan to. Like any soldier will not want to face or be in the grounds of war. No? As much as possible, it is very important to find different diplomatic situations bago tayo dumating sa puntong ganun. Maya-maya pa, habang nasa kalagitnaan kami ng himpapawid sa teritoryong sakop ng Pilipinas, nakatanggap ako ng isang text message. It was surprising. We received the message saying, "Welcome to China." So, ang ating mga sundalo, they told us this is something normal because the network of China actually reached us here. And we were actually far from the Pag-asa Island. Mas malakas yung signal nila, nasagip yung atin. At the end of the day, mind-blowing siya na talagang lumalapit ang China sa atin. Not just physically, but also in signal waveforms. Kakalapag po namin dito sa Pag-asa Island and we're actually entering the naval station of the Emilio Liwanag Pag-asa Naval Station. Ito yung map namin. Ginagamit namin. Pwede mong silipin na yan yung Paglapag namin sa isla, mas nakita ko ng malapitan ang mga barko ng China. Armed din yan, armed soldiers. Yan ang ano namin na-analyze namin kasi
maski sabi natin civilian ship yan, ang nagko-command sa kanila is yung La Navy. How many kilometers is this from here to there? 3.6. 3.6. Itong 5103. Nandyan palagi sila, sir, hindi sila umaalis. Hindi umalis. Anong, basta they want to establish presence lang, kumbaga? Yeah. And at the same time, ayaw kasi nila na matayuan din natin ng facilities yung K area. Ang Pag-asa Island, ang pinakamalaki sa mga islang sakop ng West Philippine Sea. Dito rin, nakatayo ang monumento ni Tomos Croma, ang Pilipinong ayon sa kasaysayan. Siya ang nakadiskubre at unang nakaapak sa Kalayaan Island Group noong 1947, bago pa man ito pag-agawan ng iba't ibang bansa. Sa may gibuhat ninyo everyday? Sa may routine ninyo? Patrolling lang? Patrolling, sir, sa routine lang, diri, sir. Kamusta ang kanibuhi diri? Okay naman? Okay naman, sir. Lami ang isda? Lami, sir. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino. Dito sa kampo, nakaistasyon ang mga sundalong pumapatrolya sa Pag-asa Island. Pero ginagamit pa to or wala nang laman? Sa ngayon wala na. Pwede tayo pumasok? So ito po, itong mga bunkers, they said it was established 1970s to be a bunker to defend of any insurgency that comes in, no? So as you can see outside. Alright, ito yung isang peephole nila sa bunker. Nandito po tayo sa Rancudo Airstrip kung saan mismo naglanding at mamaya magte-take off yung aircraft po namin. And we're in the very end, and you can see in my left side, this is the Rancudo Pier. And here, right behind me, magbibilang po natin ang iba't ibang mga ships sa likod ko. No? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maybe. Here, there, 10 ships, and these ships are all Chinese vessels, no? At clearly makikita po natin sa likod ko ang isang pinakamalapit na ship coming towards the island. Actually, nakikita po natin sa mga cellphones natin na nag-welcome na yung mga providers natin sa China. Kumbaga, sinasabi na welcome to China. And it's actually a slap in the face to actually read something like that. But after a while, nung lumapag na kami dito sa Pag-asa Island, it said, "Welcome back to the Philippines." Naabutan din namin dito ang research team mula sa University of the Philippines Marine Science Institute na ilang dekada nang gumagawa ng research sa angking yaman ng marine life sa West Philippine Sea. So from 1997 to 2025, kumusta po yung kalagayan ng reef natin at waters po natin? Ay, naku, malungkot. Okay. Yung mismong coral reef, lalo na sa labas, yung labas ng mababaw na bahagi ng tubig, konting-konting na lang yung buhay na coral. Mas marami pa dito sa mababaw na bahagi. What is the reason for this, sir? May mga natural, merong pwedeng mga man-induced. Mm-hmm. Natural, meron man tayo nung tinatawag na coral bleaching. These are virgin islands where there is no infrastructure there. Very virgin islands with beautiful people. Before, sabi nga nila, 200 yung population, ngayon 500. So lumalaki yung population dun. And again, amazing islands, if not one of the best or the best islands in the world. The best beaches, the best clear waters, the best marine life is found there also. Kaya nga, nung pumasok tayo sa Pag-asa Island, na-meet natin yung mga researchers from the University of the Philippines. And that was very inspiring. Bago matapos ang buwan ng Abril, sumabak sa isang mahabang paglalayag ang puwersa ng AFP Navy Marines. Sa direktiba ng Naval Forces West, ang Navy at Marines naghahanda na para sa kanilang rotation and reprovision o RORE mission. Okay, nandito po tayo. Sa likod ko po ang BRP Laguna 501 at ang unang reaction ko talaga dito ay
It's massive. Sobrang laki na barko ito. At anong gagawin itong barko ngayon ay ang Rore mission. The Rore mission is a mission that will go around the 9 islands of the Kalayaan Islands, the 7 islands and the 2 other features. No? But today, itong linggo na ito, papasok po sila at mag-resupply sa 4 na islands sa Kalayaan Islands. Let's see what they will have to do for our soldiers at the Kalayaan Islands. Tara, pasok tayo. Dito, nakilala ko ang Rore Mission Team Leader na si Lieutenant Commander Jeffrey Legaspi na 2 dekada na sa serbisyo. Bilang isang sundalo nag-umpisa ako, sabihin natin ang pinakauna ay yung makapagsilbi sa bayan. Pangalawa is yung implements na rin ng magulang ko. Dati rin sundalo yung magulang ko. Sakay ng barkong ito ang supply ng tubig, pagkain at mga gamit sa pagpatrolya. Narito rin ang mga sundalong papalit sa mga katropang 2 buwan nang nakadestino sa mga isla. Ayon kay Lieutenant Commander Legaspi, kada 2 buwan kung magpalitan ang mga sundalong sa West Philippine Sea. Bukod sa banta ng China, ang isa pa sa pinakamalaking kalaban nila rito, ang lungkot na malayo sa pamilya. Sa training pa lang is sinasanay na yung mga sundalo na mapalayo sa mga pamilya. Bangka sighted, bearing ma'am, 340, approximate distance ma'am, 1 nautical miles ma'am. Labing 1 araw silang papalaot. Susuungin ang hampas ng alon at peligro ng karagatan para sa isang mahalagang misyon. Ang maghatid ng supply at palitan ng mga sundalo nagbabantay sa Kalayaan Island Group na sa nakalipas na mga taon, paulit-ulit nang naging sentro ng sigalot. Mula sa panggigit-git ng mga puwersa ng China, pagharang at pagbangga sa ating mga patrol vessel, pagbobomba ng water cannon, hanggang sa pananakit na nauwi sa pagkaputol ng daliri ng isang katropa. Dahil mapanganib ang pagpapatrol sa West Philippine Sea, lahat ng suporta kailangan ng mga nakadestino natin doon na mga sundalo. Habang nasa biyahe, kanya-kanyang diskarte ang mga Navy para malibang sa loob ng barko. Mag-extend kayo, sir. Mag-extend kayo. Extend nyo, sir. Si Technical Sergeant Rolando Balan, ang platoon sergeant ng unit na madedestino sa pinakamalayong isla sa West Philippine Sea, ang Parola Island. Naiwan ko na yung pag-aaral ko. Actually, no, education ako. Hindi ko na siya natapos yung last sim ko dun sa education. Kaya napilitan na rin mga magulang ko na ipatuloy na lang. Ngayon, yung gamit nila, ikarga natin dyan. Yan sa taas, doon na tayo maghintay lahat. Education daw ang tinapos niyang kurso, pero pinasok niya ang pagsusundalo para sa pangarap na magandang kinabukasan para sa pamilya. Yung una, ma'am, yung anak ko, lalo na yung panganay ko, parang hindi niya rin matanggap kasi nga palagi wala si Papa, sabi niya. Siyempre yung asawa ko, pinapaliwanag na lang niya na gano'n nga. Siyempre kung hindi magtrabaho si Papa sa malayo, siyempre hindi rin mabigay yung gusto ng bata. Simulang nandito ako sa servisyo, ma'am, lahat na ng okasyon, namimiss ko na talaga yan kasi nandyan yung birthday, recognition ng anak ko, lahat pati yung mga kasiyahan namin ng pamilya ko. Hindi ko na talaga ni-expect yan na palagi ko siya ma-celebrate na nandun ako. Wala ka naman na choice kasi trabaho namin yun eh. Gagampanan talaga namin yun. Kaya nga nagtatrabaho din ako dito sa malayo para mabigyan ko din sila ng magandang buhay, lalo ng mga anak ko. Ang pamilya naman ni Technical Sergeant Balan na naiwan sa Pandan, Antique, sanay mang malayo sa kanila ang haligi ng kanilang tahanan.
hindi pa rin daw maiwasang mag-alala. Mahirap po mag-asawa ng sundalo kasi palagi siya nasa malayo. Yung pag-alis niya ng bahay, parang walang kasiguruhan kung makakauwi pa siya or hindi na. Pero ang pinaka-nakakamiss daw talaga sa kanya, ang 3 anak na hinahanap-hanap ang kanilang ama. Siyempre po, malungkot kasi nga sana dito rin si Papa para at least complete kami na mag-celebrate ng recognition ko. Kasi throughout my school life, parang 3 beses pa lang po na recognition ko yung nandoon si Papa. Ang mga pinaglalabanan ng mga karagatan at isla, hindi lang naapektuhan ang relasyon ng mga bansa, maging ang relasyon ng mga pamilya. Taong 2016, nang pagtibay ng arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ng West Philippine Sea na sa ilalim ng soberanya ng Pilipinas. Ang ating mga claims sa West Philippine Sea ay 2 uri. No? Nandyan yung tinatawag na territorial claim o yung claims dun sa lupa at yung maritime na claims. Yung territorial sea aabot ng 12 nautical miles. Yan ay parang kinukonsider na parte ng lupa. So nasa ilalim din ng kasiranilan natin yan. Your vessel has entered the sea area of the Republic of China, require you order your course to leave the sea area. Over. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagpapatrolya ng China Coast Guard sa West Philippine Sea na sa ilang mga insidente umabot na sa pambubuli at panghaharas ng China sa ating mga barko at sundalo. Sa ika-4 na araw ng paglalayag, narating ng RORE mission team ang Kota Island. All departments make preparation for ship-to-shore movement. Ito ma'am, ginagawa namin para sa bayan natin, para mabantayan natin kung ano yung sa ating teritoryo natin. Ito na yung Kota Island, probably within less than 20 minutes naka-preposition na yung barko, then eventually sisimulan na natin yung ship-to-shore operation natin. Prepare na yung mga magbo-board. Ang pinakamalaking kalaban nila sa pagbababa ng rasyon ang malalaking hampas ng alon. Kasabay ng pagre-resupply ng gamit at pagpapalit ng mga sundalo, ini-inspeksyon din ang mga gamit at pasilidad ng istasyon sa isla. Ngayon, nag-inspect ako ng current condition ng facility, ano yung mga dapat improve din dapat i-repair dito sa Kota Station. Pinamumunuan man ng mga Pilipino ang Kota Island, bakas pa rin sa paligid ang impluwensya ng mga karatig bansang umaangkin sa isla. Yung napupulot namin, kalimitan ganito pong mga anti-battles. Tapos ito po ma'am. Saan po galing yan? Made in Vietnam po ata ito ma'am, ganitong sulat ma'am. Malakas po yung alon na papadpad po sila dito ma'am, kaya kinukulik na lang namin pag nasa nasa buhangin po. Kumusta kayo dito? Ayos lang. Tagumpay man ang resupply mission at pagpapalitan ng mga sundalo, mas mainam daw sana kung ang mga isla sa West Philippine Sea may mga shelter port kung saan pwedeng mamalagi ang mga barko kapag masama ang panahon o kung may nakaambang peligro. Kinabukasan, maglalayag na sanang muli ang BRP Laguna nang biglang sa kalagitnaan ng RORE mission, isang Chinese Navy vessel ang unti-unting dumikit sa barko. Ilang sandali pa, akbang babanggain na nito ang BRP Laguna. Distance 1,100 yards, sir. Port ahead 1, starboard ahead 2, rudder at left standard down, sir. Para hindi na lumala ang sitwasyon, ang Philippine Navy umiwas na lang at lumiko pa kanan.
Sa kabila ng paghaharas ng China, ang Philippine Navy magpapatuloy raw sa kanilang mandato na protektahan ang ating mga mamamayan at ang West Philippine Sea. Itong West Philippine Sea sa atin to, sa Pilipinas to, pag-may-ari natin to. Kaya wala silang karapatan na harangin tayo sa gagawin nating mission. Dalawang buwan na nakaposte sa West Philippine Sea si Second Lieutenant Owen James Lubrica na tubong Baguio. Mahigit 1 taon pa lang siyang sundalo. Pero ito raw ang isa sa pinakamahirap niyang deployment. Kapag nandito ka kasi sa isla, ma'am, wala kang masyadong kausap, wala kang masyadong nakikita. Ngayon, ma'am, para ma-boost naman yung moral ng mga tropa natin, yan, binibigyan natin sila ng oras sa pamilya nila para magkamustahan, ma'am. At least, kahit papaano, hindi mahirapan yung buhay niya dito. Dahil dumating na ang mga kapalitan, sabik na siyang makauwi para makita ang pamilya. Pero ang kanyang pananabik, mauudot pa. Dahil ang mga puwersa ng sandatang lakas ng Pilipinas aasiste rin para masigurong mapayapa ang eleksyon. Naantala man, para kay Second Lieutenant Lubrica, bahagi pa rin ito ng kanyang sakripisyo para sa bayan. Yung possibility, ma'am, na kung anong pwedeng mangyari dito, ma'am. Mari, ma'am, magkaputukan dito. Ano nang mangyayari sa buhay namin, ma'am? Anong gagawin namin? Paano kami mag-react? Kung si Second Lieutenant Lubrica, mamamaalam muna sa isla. Sina Technical Sergeant Balan, magsisimula pa lang ang 2 buwang pagtatanod at pagtatanggol sa West Philippine Sea. Panatang kailanman, hinding-hindi raw niya pagsisisihan. Sa susunod na 2 buwan, magkakasya na muna siya sa mga paminsang-minsang tawag sa pamilya. Hello mga Ang bawat araw na malayo sila sa pamilya ay araw-araw ding pakikipaglaban. Hindi lang para sa watawat, kundi para sa karagatang matagal ng atin. Inaangkin man ng iba, hinding-hindi ito bibitawan ng mga tagapagtanggol ng ating bayan. Mismong araw ng eleksyon, maaga pa lang, alerto na ang lahat sa pagdating ng Pangulo at First Family. Kwardyado at bantay sarado ang labas, loob, pati na ang bawat sulok ng presinto. Mas lantad kasi sa publiko, mas delikado para sa Pangulo. Ang nakatoka na matiyak na ligtas ang leader ng Pilipinas at ang pamilya nito sa lahat ng okasyon at pagkakataon. Mga miyembro ng Presidential Security Command o PSC. Ang unang mission niyan is VIP protection, the protection of the President from physical harm and embarrassment. Ang pagboboto is considered a regular engagement ng Presidential Security Command. So, yung elements ng protection, even though nasa precinct siya, is the same, no? Every engagement is considered critical. Sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines, mandato ng PSC na protektahan at i-escort ang Pangulo, ikalawang Pangulo, kanilang mga pamilya, laban sa anumang banta. Dahil sa banta sa seguridad, ang security team ng Pangulo at ikalawang Pangulo kailangan dumaan sa dibdibang pagsasanay. Naranasan ko yan mismo nung sumabak ako sa 45 days na VIP protection course sa ilalim ng PSG noong 2022. The PSC is composed of various different groups. People in civilian clothes and people that you don't think is part of the PSC is part of the PSC. Before you go in an engagement area, nandun na yung PSC. Bukod sa pagiging close-in protection at escort ng VIP, dito sinanay kaming rumisponde sa krisis at kung paano ililigtas ang VIP sa oras ng emergency. Bago pupunta ang isang VIP mo sa isang lugar, talagang gagawa ka talaga ng thesis ng anong araw, anong oras, paano siya pupunta doon. Lahat ng mga detalye. Once lalabas ka ng baril, mission failed ka. Kung merong gustong agrulot ng harm sa kanya, they can do it several ways. Pwedeng baril, knife,
pwede rin sa paglason, pwede rin sa sabotage. Kahit nga raw buhay, sa ngalan ng sinumpaang tungkulin na iligtas at protektahan ang mga lider ng Pilipinas. It is for the same reason that your actions in the field must be matched by purposive socio-economic action by the government. Taong 1971 nang binuo ang elite team ng Presidential Security Command sa ilalim ni dating Pangulong Marcos Sr. Mula 1984 hanggang 2024, tinawag itong Presidential Security Group o PSG. Pero sa ilalim ni President Bongbong Marcos, ibinalik ito sa PSC. Hindi lang mga leader ng Pilipinas ang binabantayan ng PSC, pati na rin mga importanteng bisita mula sa ibang bansa. Yun din pong mga taong nandito noong arrival ceremonies ay nandito rin ho ngayon sa loob ng airport. Gaya noong 1995, naging target ng assassination attempt si Pope John Paul II nang bumisita ito sa Pilipinas para sa 10th World Youth Day. Isang terorista na inuugnay sa 1993 World Trade Center bombing ang nagbihis bilang pare. Ang plano, pasabugin ang bomba na kakabit sa kanyang katawan habang papalapit sa motorcade ng Santo Papa. Sa kabutihang palad, agad itong natunugan ng mga miyembro ng nooy Presidential Security Group. Kaya ang planong pagpatay sa Santo Papa hindi nagtagumpay. Nobyembre 2017 naman, nang i-ambush ang New People's Army ang convoy ng PSG personnel, kung saan 5 sa hanay ng PSG ang nasaktan. Isa sa motto namin when it becomes necessary, let it be so. Yan na yung pagbigay ng iyong buhay. That's a total commitment. If there's harm that will come to them, you will put yourself in between an attacker and the one you're protecting. Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang pamilya ligtas na nakaboto nitong eleksyon. Walang anumang aberya, walang anumang gulo. Mission accomplished ito para sa hanay ng PSC. Ang punot dulo niyan is the protection of our president. Dapat hindi niya iisipin ang seguridad niya. If we want our president to have peace of mind so that he can do his job well as president, that blanket of protection na binibigay ng Presidential Security Command is very important. Bayan muna, bago sarili. Yan ang panata ng Presidential Security Command. Sapagkat sa bawat bantang hinaharap ng ating mga pinuno, nakasalalay rin ang kapayapaan at kaligtasan ng ating bansa. Hindi kinakailangan maging sundalo para makapaglingkod sa bayan. Lalo pat ang madalas na iipit sa alitan sa karagatan, ang ating mga mangingisda. Ngunit sa harap ng isang higanteng laban, ano nga ba ang kanilang magagawa? Kuha ang drone shot na ito ng GMA reporter na si Rafi Tima noong September 2023. Dito, makikita kung paano hinahabol at pilit ginigit-git ng China Coast Guard vessel ang isang Pilipinong mangingisda na sakay na mas maliit na bangka habang pinapasok nito ang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Siyempre na kaunti pa lang huli ko, ay gusto ko pumungisda, pumasok sa loob. Pag sa loob, manakali na habulin nila ako. Sabi ng anak ko kasi, Mama si Papa, sabi niya. Nasa TV. Bakit? Sabi ko. Kasi nakita ko na yung video nila na gano'n na yung nangyari. Kalamidad nga lang po, bagyo, gano'n na nasa laot. Hindi, para na po akong luka-luka eh. Hindi na po ako napapakali. Pagkasalubog sa akin, nakma ko ng may hugutin sa ako. Papalo, ilata ako dito. Isip ko lang. Nantay ko lang kung anong gagawin sa akin. Hindi naman ako kumikibos kayo na bago silindal-daldal. Hindi ko makaintindihan. Halos 2 taon makalipas ang pakikipagpatintero niya sa China Coast Guard. Patuloy pa rin sa pangingisda ang ngayon 55 anyos na si Mang Arnel, presidente ng Subic, Zambales. 35 years na ako na pangisda. Kapag anak ko mga pamangking ko, anak ko. Ang misis naman ni Mang Arnel na si Aling Arlene. Simula raw
nang mangyari ang enkwentro laban sa puwersa ng China. Labis na raw nag-aalala sa tuwing papalaot ang asawa. Pagdating kasi sa laot, wala ka pong laban eh. Ang ano mo lang doon, kung ano lang madadampot mo, sagwan. Ang mga ganitong eksena sa karagatan, pangkaraniwan na raw sa mga mangingisdang Pilipino. Dahil sa Scarborough Shoal, kaliwat kanan ang mga naglalakihang sasakyan pangdagat ng China. Ang mga ganitong pambubuli ng China, hindi lang daw usapin ng pag-aagaw sa mga teritoryong dapat ay atin. Ito'y tahasang pagyurak sa kabuhayan at sa karapatang mamalakaya ng mga tulad nilang mangingisda. Dahil sa tuwing may umaagaw ng dagat, para na rin may umaagaw sa kanilang buhay. Nung maluwag pa kami sa Scarborough Shore, ang ganda ng panamin doon. Kahit sinong mga mangisda kasama ko, wala kaming iniisip. Nangangawil kami doon, kawil-kawil lang. Pangis ng bato. Iniipon din namin. Pag halimbawa may parating na malakas, may tataguan kami. Ay ngayon, pag darating yung malakas, uwi kami. O anong iano namin sa pamilya namin. Kaya nga maraming nadidisgrasya ngayon dahil hindi makatago sa Scarborough Shore. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 7% ang mga huling isda sa West Philippine Sea noong unang bahagi ng 2024. Dahil dito, umiiwas na lang ang mga tulad ni Ronel na 2 dekada ng mangingisda. Hindi na po kami pupunta dyan. Sa ngayon po, maramdam na rin namin na medyo konti na talaga nahuli namin. Gawa ng, kumbaga, kung saan kami lagi, doon na lang din sa area na yun. Di katulad noon na malaya pa kami. Sa gitna ng mga nakapaligid na Chinese vessel sa kanilang isla, ang sandigan daw nila ang presensya ng Philippine Navy. Dahil kung sakaling mang pumutok ang gulo, may mga kakampi sila, mga sundalong hindi umaatras. Kahit pa ang mga kalaban, higante sa laki at lakas. Para sa amin po na nataga ng residente dito, ma'am, sa Pag-asa, is napakalaking bagay po na mayroong military base dito. Kaya naman iprotekta ng civilian, pero hindi katulad po nandito yung presensya pa rin ng military. Pero higit daw na makatutulong kung ang ating mga mangingisda may sapat na kaalaman at paghahanda. Sabi nga ng makasama na, kung meron tayong armas ito, pwede tayong lumaban dyan eh. Kung harassing kami, may panglaban kami. Siyempre, doon lang kami kumikita eh, sa lugar na yan eh. Iturturi na natin yan, lugar na yan. Ang mga tulad nila Mang Arnel na laging sumusuong sa tunggalian sa karagatan. Ang pakay ng Philippine Army na sanayin para depensahan ang kanilang sarili at ang ating bansa. Ang ating mga mangingisda lalaban para sa kabuhayan, bayan at pamilya. Ang masasabi ko lang, dapat ang atin ay atin. Dapat ipaglaban natin ang karapatang Pilipinong mangingisda. Di ito sa China, kundi sa Pilipinas. Kaya atin pa tong karagatan na to. Na-realize ko na ang PH Defenders ay tayo lahat. Hindi lang sundalo, hindi lang ordinaryong security guard, hindi marine, hindi ranger, hindi special forces, pero tayo lahat. It is our duty to defend our country. It is our duty to stand and look at that flag with pride and respect na Pilipino tayo lahat. Dahil hindi kailangan ng uniforme, ng rango, titulo o posisyon para ipaglaban ang kapayapaan, kalayaan at ang ating karapatan. Sundalo man, mangingisda o karaniwang Pilipino, lahat tayo may maitutulong. Lahat tayo maaaring manindigan. Woohoo! Amen! Thank you, Lord! Lahat tayo maaaring maging tagapagtanggol ng ating inang bayan. Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkop ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo na aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap
pagsisikap sa bansang Pilipinas.